Ito na po yung Longping 937. Nagpapahinog na lang. Nakasapaw na lahat. At ang target nito ay mga October 10 hanggang October 15 ay aanin itong Longping. At ito nga po yung balance fertilization na kung saan ang nagastos po sa fertilization nito ay hindi po tataas ng 12,000 per hectare. Balance fertilization kung saan 15 bags of organic fertilizer nagawa po sa 25 iba't ibang klase ng mikrobyo, mga beneficial and efficient microorganism. At hinaluan din po ito ng mga inorganic na pataba gaya ng urea, triple 14 at potassium, potas. Pero hindi po marami, kundi 4.5 bag lamang sa bawat hektarya. Ganon din dito sa triple 2 or NSIC triple 2 na ginamitan din lamang ng nasabing pamamaraan ng fertilization, kaya mababa lamang po ang cost of producing 1 kilo of palay. Pagka umani po ay makukumpute natin kung ano ang harvest nito per hectare hanggang doon sa may nakatayong plug na yon. Yun yung boundary noong balance fertilization. Yan. Medyo nahuli lang itong triple 2 at nagbomba rin tayo rito ng foliar fertilizer, organic foliar fertilizer, na ang sistema ng pagbobomba ng foliar ay nagumpisa po tayo sa 15 to 20 days or 10 to 20 days yung unang foliar application na may kasama pong 4 na kilo na urea sa isang hektarya. Ayan po. Medyo mahuhuli lang ng konti. Siguro baka ito ay abutin ng October 20 ang harvest nito dahil hindi pa nakasapaw lahat. So yan. At mula naman dito sa boundary ng plug na ito, ito po yung pure organic fertilizer na ang fertilization cost nito per hectare ay nasa 6,000 lamang hanggang 6,500. Dahil dito ay talaga namang every 10 days ay binomba natin ito ng foliar fertilizer. Maliban doon sa organic fertilizer na kami na rin yung gumagawa nito, gawa sa Bioplus Activator ni Dr. Eliseo Ruiz. At ito every 10 days hanggang noong ito ay bago sumapaw. So isang application pa ang gagawin dito ng foliar fertilizer kung saan ang hinalo
namin sa 2 hanggang 3 pagbomba nito ng foliar ay may kasama pong 4 kilo na urea, at nung mga sumunod ay ang kasama na ron ay potassium na 4 na kilo rin sa bawat hektarya. Kung kaya ito ay aabutin ng 6,500 sa bawat hektarya. Yun yung pamamaraan ng fertilizer application. So mula rito sa plug na yan hanggang doon sa malawak na yon, yan po ay 2 hektarya. 2 hektarya. Samantalang yung balance fertilization ay 3.5 hektarya. So ang total area po nito ay 5.5 hectare. Na ang production cost natin sa kasalukuyan ay inabot lamang tayo ng 175,000 sa 5.5 hectare. So yan ang sistema na ginawa natin dito. Yung 3 hektarya, 3.5 hectare ay balance fertilization, at yung 2 hektarya ay pure organic fertilizer. Yan ang nagpamahal lang po o nagparami ng gastos dito ay yung land preparation at saka yung upang tanim na halos 20,000 per hectare na ang gastusin dito. Kaya ito, umani man ito ng mga 80 to 100 bags per hectare, dahil sa mababa ang gastos ay malaki pa rin po ang kikitain nitong alumni farm. Ang naging karanasan lamang dito yung bad weather na naumpisang magpatanim ng buong area na to noong July 16 hanggang 19, na patuloy-tuloy yung ulan na ang naging problema rito. Kaya yung dalang ay talaga namang maobserbahan, lalo na doon sa hybrid na talagang kahit nag-spray tayo ng pangkuhol, hindi lamang yata siyam-siyam yung ulan, kaya nanatiling buhay yung mga suso na naging cause ng pagdalang ng palay. Yung desirable number of hills per hectare na 333,333 na hills ay siguro ay baka inabot na lang ng mga 200,000 hills per hectare. Kaya yun ang isang disadvantage kapag ikaw ay nakasalang magpatanim ng sunod-sunod na ulan. Siguro hindi lang 10 days yun, or hindi bababa sa 10 days yung ulan na yon, na hanggang ngayon dito sa atin ay panay pa rin ang ulan na makakaapekto pa rin sa tinatawag na yung klase ng butil. Kaya merong impis dyan, makikita natin may dumapa, ay may umimpis kagaya nito. Yan. Yan. So ngayong araw ng linggo, September 24 ng taong kasalukuyan, inaasahan natin na sana ay
magandang araw po ang ating masilayan ngayong panahon na ito, na naway pagpalain tayo ng dakilang may kapal na siya pong nagsisilbi nating tagapamagitan, o ang tawag dito, ang dakilang ama, ang may likha ng lahat ng ikabubuhay ng tao sa mundo. So magandang araw ng linggo sa lahat ng mga follower ko. Ay inaasahan natin na tayong lahat ay giginhawa sa tulong ng dakilang lumikha. Magandang araw po muli.